lahat. Anong hirap marahil ang buhay na pinagdaanan ng lalaki sa kwento sapagkat hindi lamang isa, kundi dalawang kapansanan ang kanyang nararanasan. Una, ang kawalan ng kanyang kakayahang makapakinig. At dahil walang kakayahang makapakinig, gano'n naman palagi, hindi rin makapagsasalita. Walang kakayahan na makapagpahayag. Natunghayan natin sa Ebanghelyo na tila baga parang espesyal para kay Jesus, hindi lamang yung mga taong may karamdaman, kundi lalo tigit ang mga taong may kapansanan. Sapagkat, imaginein po ninyo, ito na marahil ang pinakamadrama sa lahat ng pagpapagaling ni Kristo. Nang lumapit sa kanya ang lalaking pipi at bingi, anong kanyang ginawa? Una, inilayo sa karamihan. Naisip ba ninyo, bakit kinakailangang ilayo sa maraming tao? Marahil batid po ni Jesus yung pagkapahiya na kanyang nararamdaman. Marahil alam ni Jesus kung gaano yung panliliit na kanyang nararanasan kapag nakikita ng mga tao at malalaman na siya pala ay utal at bingi. Kaya makikita natin dito, hindi lamang yung pandinig, hindi lamang yung kakayahang magsalita ang ibinabalik ni Jesus, kundi ibinabalik ni Jesus ang kanyang nasirang pagkatao, ang kanyang nawalang dignidad. At matapos dito, gumawa ng maraming ritual si Jesus upang mapagaling ang lalaki. Ngayong gabi, ano po ang siyang itinuturo sa atin? Marahil oo, wala tayong kapansanan. Marahil oo, kompleto ang ating mga senses. Pero merong sinabi si Helen Keller, isang sikat na babae sa Amerika na isinilang na bulag at pipi. Ang sabi niya, the greatest tragedy is not to be born blind. The greatest tragedy is not to be born deaf. But the greatest tragedy is to have both eyes but cannot see. To be born with the ability to speak but cannot speak. Sapagkat ang bingi sa katotohanan ay pipi rin sa katotohanan. Anong ibig ko pong sabihin? Hindi makapagsasalita ng katotohanan ang isang tao na hindi po nakikinig sa katotohanan. Sapagkat paano niya ipapahayag ang isang bagay na ayaw niyang pakinggan. Kaya nga po siguro ngayong gabi, tignan natin, totoo ba talaga tayong nakakarinig? Totoo ba talaga tayo nakapagsasalita? Marahil oo, dalawang pares yung ating mga mata, pero hindi kayang makita ang katotohanan. Marahil oo, nakakapagsalita, pero hindi naman kayang manindigan. Alam niyo, kwento ko lamang, bilang isang inyong kura paroko, isa po sa mga malimit ko pong binabantayan at iniingatan yung ating pong ugnayan. Malimit po nasisira yung ugnayan. Bakit? Sa maling pagsaksi. Ano pong ibig ko pong sabihin? Yung mga taong kayang sirain yung pamayanan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Yung pong mga taong sasaksi sa hindi tama upang iligtas ang sarili. Yan. Kaya pag po ganyan po yung nakikita ko, kagad ko nang sasabihin, Herbert, ito ang kalaban. Pero hindi ang kalaban, hindi upang lupigin. Ang kalaban, hindi upang patayin. Kagaya sa Ebanghelyo, ang kalaban, pinagagaling. Paano pagagalingin ng taong pipi at bulag sa katotohanan? Simple lamang po yan. Pagalingin sa pamamagitan ng halimbawa. Pagalingin sa pamamagitan ng pagsaksi. Kaya alam ninyo, yun po yung isang lagi ko pong ginagawa. Kapag alam ko, yung isang grupo, mahilig sa chismis, hindi ako magpapa-fake news. Hindi kagad maniniwala sa fake news. Sapagkat ang tanging paraan upang hilumin ang fake news,
magpahayag ng katotohanan. Ang tanging paraan upang lupigin ang kasinungalingan, maging saksi sa katotohanan. Kaya nga po ngayong gabing ito, yun po yung biyayang hingin po natin. Ilapit natin kay Jesus sa pamamagitan ng ating mahal na bida ng Peña Francia, ang bawat kapansanang taglay-taglay natin. Marahil tayo ay nakakakita, pero hindi kayang tumingin. Marahil merong kakayahang magsalita, pero ayaw magpahayag. Sa misang ito, tunay na ang bingi sa katotohanan, magiging bingi o pipi sa katotohanan. Hayaan nating hilumin tayo ni Jesus. Nang sa gayon, ang bawat katotohanan na pakikinggan, may paninindigang ipapahayag ang katotohanan. Amen.